Rock of Ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of Ages, you are faithful and just, and I will always put my trust in you. You're the shelter in the time of trouble, a refuge in the time of storm. You're a fortress in the time of weakness, a tower in the time of war. You're the healer in the time of sleep, a comfort in the time of grief. You're a healer in the time of weakness, a tower in the time of need. Rock of Ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of Ages, you are faithful and just, and I will always put my trust in you. Praise the name above all names, the one who reigns forever.
bless your name, bless your Here we are. Here we are. Standing in your holy place, seeking your holy face every day as we draw near to you. There are times trying to go our way, we stumble and fall away, but you are here to stay. Holy Lord, Holy Lord, we need the power of your touch as we embrace your love here in our hearts. Holy Lord, Holy Lord, we need the as we embrace your love here in our hearts. Holy Lord, yeah. Holy Lord, we need the power of your touch as we embrace your love here in our heart. One more time, Holy Lord, Holy Lord, we need the power of your touch as we embrace your love here in our heart, here in our heart, here in our heart. Into your arms I'm drawing near again to dwell with you. It's my only heart's desire. It's my only heart's desire. All I can do is fall on my knees and cry, cleanse me with fire and purify my heart. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Into your hands, into your arms I'm drawing near again to dwell with you. It's my only heart's desire. It's my only heart's desire.
fall on my knees and cry, cleanse me with fire and purify my heart. Draw me close, draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw us close to you, Lord. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Wrap me in your arms, Lord. Wrap me in your arms. 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 Wrap me, yeah. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. We want to be close to you, Lord. Wrap us, Lord. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. So take us to that place, Lord. Take me to that place, Lord. To that secret place where I can be with you. You can make me like you. So take me to that place, Lord. To that secret place where I can be with you. You can make me like wrap me in your arms. 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 Wrap me, Lord. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me, Lord. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Take me to the place, Lord. Take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. One more time. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Yeah, hallelujah, Lord. Yeah. You may be seated in the presence of the Lord and rest in the Lord. Enjoy with the Lord and rejoice. And we thank you, Lord, for the peace that surpasses all understanding. So we thank the Lord for another day that He has given us today to be together and see one another in the presence of the Lord. Thank you, Lord, for another breath of life. Thank you, Lord, that you've waken up
today. Thank you, Lord, for another opportunity to see what life brings us today. So, for our announcements, we continue to announce that our service here every Sunday at 10 o'clock in the morning, 3344 San Jose Avenue, Daly City. So, we are all inviting you who live close by, who are watching us in YouTube and Facebook. So, we are inviting you to be a part of our service every Sunday. And for those people who want to grow and know more about God, we are inviting you. We have different Bible studies. And if you are interested, just let us know. And for those people who want to learn how to publicly pray, we have prayer meetings, intercessory prayer meeting every Tuesday. We have a Zoom account, so let us know if you are interested. And also, if you are waking up as early as 5 o'clock, we have every day, Monday through Friday, prayer meetings. So you can join us. Just let us know. It's just a click away, send away. And also we have Friday, Treading the Land, especially for those people who want to conquer the land for Jesus. We are inviting you. We have that every Friday at 10 o'clock in the morning. And we thank the Lord that we are all here, and God has given us the ear to listen, eyes to see, and hear His in-stored blessing for all of us. So let us take this opportunity and be excited to see what God have in store for me, you, and everybody. Amen. So prepare our hearts and mute your cell phones, and we request everyone to focus on listening to the Word of God. Amen. So let's call Pastor Frank to give us the Word of God, and let's give our hand to the Lord for giving us this time. Praise God. Amen. Truly, God is good. So God is awesome. So tell your neighbor, God is awesome. Amen. Praise the Lord. So thank you, Pastor Evelyn and Pastor Cesar, the praise team. So good morning, church. How are you today? So we are so blessed. Amen. So February 23, 2025. So tunay po na si Lord ay makapangyarihan. Siya po ay kasama natin sa umaga pong ito. Amen. So maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Ang sabi ni Lord Jesus. Kaya po kanina pa lamang sa ating pong pag-aawitan, malaya pong nakakakilos ang banal na Espiritu. At ang sabi po ng banal na kasulatan, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is joy. Amen. Praise the Lord. There is healing. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat narito po ang presensya ni Lord. So binabati nga po natin ang bawat isa dito po sa lugar na ito ng sanctuary. At patuloy nga po natin ini-encourage ang bawat isa. Of course, yung mga nanonood sa online service natin ngayong umaga through Facebook and YouTube. At tayo po ay napapanood at makasama natin all around the world this morning. So yung mga kasama natin, of course, dito po sa lugar ng Bay Area, dito po sa California, kanina pa lamang nakita po natin yung mga taga Lathrop. Of course, diyan po sa Montrose, Sacramento. Diyan po sa party ng Mountain House. Of course, diyan po sa Pilipinas, sa Asia, sa Africa, sa Australia, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. Palagi po natin i-declare, God loves you. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi. Tingnan nyo yung katabi nyo po. Look at your neighbor this morning. God loves you. Amen. Praise the Lord. At yung pong kabubukas lamang, maaaring tatanong kayo, ano ba yung Bride of Christ Church? So, Bride of Christ Church is a full gospel, Bible-based, Christ-centered, spiritual church. Truly, our mission is to bring all people to the kingdom of God, regardless of race, belief, status, or religious affiliation, through the saving and transforming power of our Lord Jesus Christ. Amen? So, napatunayan po natin sa banal na kasulatan na isa lamang po ang tagapagligtas at walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Amen? Kaya po nasa tamang lugar tayo ngayong umaga. Tayo po ay, of course, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos.
Maliwanag po ang pangako sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga. Amen. Tsak po mayroong malalagay sa ating puso sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang nag-ooperate sa ating buhay ngayon. Kaya po, ibig yung kasama natin sa online service, manatili po kayo sa oras pong ito. So may request everyone to stand up please. Dadako po tayo sa ating declaration ngayong umaga. I-declare po natin ito at angkinin po natin sa ating mga puso ang i-declare po natin. At ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay siya pong matatanim sa ating puso. Siya po maglalagay sa puso natin ng mga bagay na espiritual, sapagkat ang mga bagay na espiritual, ang maglalagay po diyan ay Espiritu ng Diyos. Amen? So, umpisan po natin yung ating declaration ngayong umaga. So, Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit, the way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. So, yung pong pinakamalakas na palakpak ng papuri sa ating buhay na Diyos ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Of course, ang person ng Holy Spirit ay nag-ooperate sa ating buhay ngayong umaga. Kaya po napapansin po natin, nakikita ko po sa inyong mukha yung joy of the Lord. Amen. Tingnan nyo nga po uli ang katabi nyo. Nakikita po ba yung joy, yung kagalakan? Amen. Kasi po nandiyan ang presensya ni Lord na nag-ooperate po sa ating buhay. Wala pong sad ngayong umaga. Amen. Pati po yung mga kasama natin dyan po sa Facebook, YouTube. Nakita po natin at ang kagalakan ng Panginoon. So this morning, ang ating pong, dadako po tayo sa Book of Psalms ngayong umaga at ang ating pong inilagay na title dito, Influence of God's Promised Blessing. Yung pong na-influensya ng pangakong pagpapala ng Diyos. Alam po ba ninyo, mayroong pagpapala tayo galing sa Diyos? Amen. Meron po tayong pagpapala na bawat sa atin ibinigay po ng Diyos. Nagagalak po ba tayo? Amen. Tayo be happy ngayong umaga. Meron po tayong kagalakan. So punta po tayo sa Psalms chapter 84. Babasahin po natin ngayong umaga sa Salmo. Dako po tayo sa Old Testament. Book of Psalms. Umpisahan po natin sa verse 1 hanggang 12. Tumingin po tayo dito sa ating screen ngayong umaga. So, verse 1, ang sabi, how lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even pains for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Verse 4, blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it spring. The rain also covers it with pools. Verse 7, they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Verse 12, O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. So let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Salamat, Lord, sa umaga pong ito. Kayo po ang makapangyarihan Diyos, Panginoon. Kayo po ang hari ng mga hari. At Lord, ang iyong pong salita ay manatili sa aming mga puso. At paunawa mo po sa amin ang mga bagay nito, sapagkat alam po namin, Lord, maliban ang Espiritu ng Diyos, ang magpaunawa nito sa amin ay wala kaming magagawa. Lord, we give you praise, in the mighty name of Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo.
sa umaga pong ito. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon at purihin ang Diyos at alam po natin ang presensya. Welcome nga po yung mga kasama natin na dumarating pa. So, ang sabi po ng verse 10, Psalms 84, sabi, "For a day in your courts is better than 1,000. I will rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness." Kahit isang araw lamang gusto ko pang, ang sabi sa Tagalog, kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Makikita po natin ang salita ng Diyos. So, ang katanungan po sa umaga pong ito, tayo po are you overwhelmed by what is happening in various places at the moment sa kapanahunan po natin? That sometimes become the focus of our attention. Alam po natin ang mga pangyayari sa kasalukuyan. Amen? Yung mga nilalaman ng yung ating sa social media, sa television, alam po natin, maaaring nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa ating mga isip sa mga pangyayari sa kasalukuyan na nagaganap sa ating pong kapanahunan that sometimes napopokus doon ang ating attention instead of the Lord. Instead of the Lord, kuminsan doon napopokus ang ating mga atensyon sa mga pinag-uusapan, sa mga balita sa kasulukuyan. So are your days or evening so packed with activities that you don't have time for the Lord? Kuminsan nagkakaroon tayo nawawalan tayo ng oras sa ating Panginoon. Does all this business make you feel overwhelmed instead of happy and joyful? Kuminsan nawawala yung ating kagalakan. O yung ating yung joy sa ating mga buhay, nawawala yung pagiging masayahin natin dahil napopokus tayo ron instead of the Lord. You know, few Christians have enough time out of their schedule for worshiping the Lord daily. Alam po ninyo, itong Psalms are written to be sung in the daily life of the children of Israel during the time. Ang mga sumulat nito, yung kings, priests, and singers wrote the Psalms over 1,000 years period. They took worship seriously. So this Psalm has a distinction of using the same Hebrew word 3 times. Kung makikita po natin, yung Hebrew word Eser, ibig sabihin, E-S-H-E-R. So the word means happiness. Sabihin nyo nga po, happiness. Bless. Good fortune. And the state of joyful mind. Ang gusto po nasa maayos tayong isipan at tayo po'y malasaya. No? Nagsasaya tayo, yun ang tinuturo. So in our study of the Psalms, we find 4 areas of our lives that are influenced by the promised blessing. Kung titingnan po natin ang mga talata ng banal na kasulatang ito, titingnan po natin isa-isa, makikita po natin dito ng ating pong buhay ay na-influencean po tayo ng mga pangako ng Diyos. Alam po ba na sa bawat isa, mayroong pangako ang Diyos? Amen. At pagka ang pangako po ng Diyos, ay ang Diyos ang nangako, sigurado pong napakaganda para sa kanyang mga anak. Amen? Amen? Meron pong magandang pangako ng Diyos. At titingnan po natin sa mga talatang ito, ano ba yung mga pangako in our lives that are influenced by the promise of God? Ang ayon sa ating text, number 1, home. Sabihin nyo nga po, home. Oo, tahanan. Babasahin po natin ang text natin. So, balik po tayo sa ating text, verse 1 to 4 ng Psalms 84. Ang sabi, "How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even pains for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you." So kung babasahin po natin ito sa Tagalog at pamalinaw, ang sabi ron, "Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos." Ito ang sabi ng psalmist. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok
Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. So verse 3, ang sabi, Panginoon, sa templo mo mga mayay nagpupugad, mga ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin ay Diyos na walang kupas. Verse 4, ang sabi sa text natin, mapalad na masasabi silang dooy, tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. So the psalmist looks at the place of worship as the only place he wanted to be. So makikita po natin dito, pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, yung salmista, ang hinahanap niya yung lugar kung saan siya ay sasamba sa Diyos. So it was a place that the psalmist cried out for the living God. So we all need a place to call home. Amen? We should be at home with the Lord, of course. So our place to worship is the first in our own heart. Amen. Yung lugar kung saan po tayo sasamba sa Panginoon, yan ay naging priority sa ating buhay. Mga magulang at kapatids, that may accident na narito tayo ngayong umaga. Dinala tayo ng Diyos sa lugar nito upang sumamba at magpuri sa Diyos. Sa tahanan ng Diyos. You know, in the New Testament, we learn that the Holy Spirit takes up a permanent residence in our heart when we accept Christ as our personal Savior. Alam po ba ninyo na tayo, mga anak ng Diyos, tayo nakakilala sa Diyos ay templo ng banal na Diyos. Amen. The moment na tayo po na born again, tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Siya po ay yung permanent residence niya. Ang residence ng Holy Spirit ay nandyan. Kaya nakatira ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Nandyan siya sa buhay po natin. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 3:16. Anong sabi? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So tayo po ngayon ay tahanan ng buhay na Diyos. Amen? Agree po ba kayo dyan? Praise the Lord. Kasi po ang Diyos, Espiritu Santo, ang Diyos mismo, literally, nananahan po sa atin. Nandiyan siya sa ating mga buhay ngayon. The moment na tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, literally, ang Holy Spirit, ang Diyos, nananahan sa atin, ginagayad tayo. And also, the Bible also tells us that we need to make the fellowship of other believers a priority in our lives. Importante na nagkakaroon tayo ng fellowship. Katulad po ng ginagawa natin dito. Yan. It's not by accident na nandito tayo kasi hindi tayo pwedeng ma-isolate. Ang Kristiyano hindi pwedeng nasa isolation. Amen? Hindi po pwedeng nag-iisa. Kinakailangan natin ng fellowship. Kinakailangan natin ng every Sunday nagkakasama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, iron sharpen iron. Kinakailangan natin yung fellowship. Fellowship means to enjoy a relationship of trust, communion, and common purpose. Yung pakikisama sa bawat isa ay napaka-importante po. Kaya itong pagkakataon na ito, napaka-importante sa buhay po natin. Kasi ang Holy Spirit, nananahan sa buhay natin, dinadala tayo sa gawain ito. Kasi po, importante na nagkakaroon tayo ng pagkakaisa at pagtitipon. Amen? Maliwanag po ang sabi ng Hebrews chapter 10, 24 and 25. Basahin natin. No, sabi, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ano ang sabi sa Tagalog? At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So yan purpose ng ating fellowship. Nagbibigay po tayo ng encouragement. Nagkakaroon po ng palakasan sa bawat isa. Lalo na dito po sa kapanahunan ito. Habang palapit na palapit ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga, it's a perilous time.
Kakaiba na po ang nangyayari sa ating mga kapaligiran, mga magulang at mga kapatid. Kaya napaka-importante yung ating fellowship. Huwag po natin payagan ang ating buhay, ang payagan natin ang ating sarili, wala tayong nakaka-fellowship. Of course, ang ipe-fellowship natin ay yung mga kasama natin sa pananampalataya. Our faith requires fellowship. Amen. Yung ating pananampalataya, it requires fellowship. Yung pagkakakilala natin sa Panginoon, kinakailangan merong kang fellowship. Our fellowship is with the Lord and our fellow believers. At alam natin, pagka tayo nagkakaroon ng fellowship, nandyan po ang presensya ni Lord. Amen. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Kaya nga po si Lord, pag nagkakaroon tayo ng fellowship, gumagawa siya ng himala. Amen. Meron pong mga himala na nangyayari. So with that fellowship, we are to manifest praise. Amen. Praise. Papuri. Pagpapuri sa Diyos, sa ating pong fellowship, ang Diyos po ang napapapurihan. Amen? So ang fellowship na ginagawa natin ngayon, ang pag-attend sa church, ang napapapurihan po ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen? Siya lang. Palakpakan niya po natin ng Panginoon sa umaga po ito. Hallelujah. Siya po ang panauhin natin sa umaga pong ito. Kaya po siya lamang ang mapapupurihan, wala pong mapapupurihan tao. Ang bottom line, lahat ng ginagawa natin dito, ang napapupurihan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen. At ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, ano sabi? Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Ano sabi? Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kaya po dito ang priority po ay ang Word of God. Kaya po ang salita ni Lord Jesus ang priority sa atin. Even sa message, sa lahat po ng ginagawa natin ang priority. Kaya nga po tayo nagkakaroon pag-aawitan, yung mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual na mayroong pagpapasalamat sa Diyos. Nagpasalamat po ba tayo sa Diyos kanina umaga? Amen. Are we praising the Lord in our daily walks with Him? Amen. Hallelujah. Sa bawat lakad po natin sa Panginoon, pasalamat. Di po ba? Palagi tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. So second, what other areas of our lives that are influenced by the promised blessing? Ayon sa ating text. Second, strength. Sabihin nyo nga po, strength. Lakas na binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi ng verse 5 and verse 7 ng Psalms 84, Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Kung babasahin natin sa Tagalog, ang sinasabi doon, ang sayo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sayo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Verse 7, habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Zion ang Diyos nilang hinahanap. You know, it's morning. When we wake up, we need strength to face the day. Amen? Araw-araw po, kailangan po natin ng lakas na galing sa Diyos. Marami pong mga pangyayari sa buhay po natin na kung hindi lakas na galing sa Diyos, hindi po kaya ng ating sarili. Amen? Wala po tayong power na magawa ito kasi meron tayong kaaway. Alam po ba niyo, meron pong 3 deadliest enemies ang mga Kristiyano. Meron po tayong kaaway. Ang kaaway niyo po, hindi yung katabi niyo ngayon. Hindi si pastor ang kaaway niyo. Wala rito. Meron 3 deadliest enemies. Una, first enemy po, ang unang enemy natin ay yung ating self o human nature. Yung human nature, yung ating pagiging human nature, yung dating pagkatao, yung pagkatao natin, yung ating self, ang una nating kalaban.
Sometimes our greatest enemy is not from without, but from within. We are our own greatest enemy that can lead us away from God. Yung pong ating mga nature, yung mga dati nating pagkatao, kuminsan po ay lumalabas yan. Amen? Nandiyan pa rin po yan, yung ating lumang mga pagkatao, yung mga works of the flesh. Ano bang sabi ng work of the flesh? Ang sabi ng Galatians chapter 5, it describes what exactly our human nature is in its manifestation. Sinabi po yan sa Galatians chapter 5, yung work of the flesh. Ang sabi ron, now the work of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies. Ano pa yung mga nature natin? Envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just I also told you in time past. Si Apostle Paul ang sasabi that those who practice such thing will not inherit the kingdom of God. Kaya po yung paalala, meron po tayong kaaway. At una yung ating mga sarili. Hindi po ba kumisan nalalayo tayo sa gawain? Kumisan ayaw matin sa gawain. Kumisan meron mga obstruction. Kumisan nagagalit. Lumalabas yung envy, yung jealousy, outbursts of wrath, hatred. Lumalabas yun ang kaaway. Ano yung enemy number 2 natin? The world, ang mundo. The world, social order, with all its deceitful lust and pleasure, is another great enemy that we should overcome. Yan po ang kalaban natin. Dinescribe po yan ang Bible sa 1 John chapter 2. Ang sabi ron, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all it is in the world, the lust of the flesh. Yan po mga kaaway. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kaya nga po yung mga lust of the flesh. Lust of the eyes. Yung mga nakikita natin, nagiging kapalit sa paglilingkod natin sa Panginoon, nagiging priority natin. Hallelujah. Kaya nga po, ano pa? Sino pang kaaway natin? Sino kaaway pa natin? Satan. Literally, si Satan ang kaaway natin. Satan is ultimately responsible for all the suffering, chaos, and mess that we witness in this vast universe. Yung po mga pangyayari na ngayon, si Satan po ang may kagagawa niyan. Amen? Si Satan. Kaya nga sabi na, dinidescribe ng Bible, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Na parito, si Satanas ang magnanakaw, referring to Satan is God, does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang kaaway natin. At dinidescribe po ng Bible, He is the God of this world. Siya po ang Diyos ng sanlibutan ito, ng world na ito. Kaya nga winawarningan po tayo ng banal na kasulatan, ang sabi ng 1 Peter chapter 5, ang sabi, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Si Satan po ay like a roaring lion. Humahanap siya ng masisila. Maaaring bumubulong-bulong siya. Dinidistra kayo ngayong umaga. Pinatutulog kayo ngayong umaga. Maaaring ang inyong isipan, sumasahimpapawid ngayon. Wala rito sa lugar na ito. Ganyan ang kaaway. Parang leon lamang siya. No? Nagmumukha lamang siya. He's like a roaring lion. Kaya sabi, be sober, mag-ingat kayo at magbantay. Sino babantayan natin? Bantayan natin ang ating mga sarili. Amen. Bantayan natin. Huwag yung iba ang bantayan natin ibang tao. Ang babantayan natin yung mga sarili natin. Kasi may kaaway. May kaaway tayo. Satan. So, that's why we need strength. Kailangan po natin ng lakas. We need power. Our strength has to have a source. Meron po yung source. As believer in Christ, He promised to give us daily strength to face our days full of trials. Bibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. Amen? Ang sabi nga ng Psalms 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him. I will praise Him.
Hallelujah. And the Apostle Paul said, ang sabi ng Philippians 4:13, paboritong verse, ano ang sabi? Ang sabi niya, I can do all things through Christ who is strengthened me. Sino po nagbibigay ng lakas sa ating mga Kristiyano? Si Lord. Ang sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Meron po tayong lakas, mga magulang at mga kapatid. We all have to go through valleys in our lives, and sometimes they last a long time. So the Psalm tells us that we can make out well in our times of trials. Kasi po, yung lakas natin, alam po ba nyo, yung lakas natin, refillable. Amen? Hallelujah. Nire-refill tayo, kuminsan nanghihina tayo, pero nire-refill ang lakas natin. The Lord will refill us with His strength daily. Anong sabi na Isaiah 40:31? Memory verse. Ano po sabi? But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magbabagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Imagine. So how will this happen? Paano ito magaganap? Because everyone who appears before God will receive strength through the Word of God. Ito po magbibigay sa atin ng lakas. Pakitasin nyo nga po ang inyong mga Bible ngayong umaga. So hindi po titingin si pastor dyan sa bandarian. Taas nyo nga po ang mga Bible. Praise the Lord. The Word of God. Because the Word of God is living and powerful. Ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. Hallelujah. Ito po ang dalan, hawak natin. Kinakailangan araw-araw, ito pong magbibigay sa atin ng strength, ng lakas. Kung hindi natin mababasa ang Biblia, manghihina po tayo. Maliwanag ang sabi ng Hebrew 4:12, for the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit, and of joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen? Buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. And we will also receive strength. Ito po ang salita ng Diyos. And we will also receive strength through the leading of the Holy Spirit. Amen? Sa leading ng Holy Spirit, siya po ang magbibigay sa atin ng strength, ng lakas. Salita ng Diyos, maintindihan po natin at of course yung leading at gabay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Alam po ba ninyo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong power. Sabihin nyo nga po, power. Parang wala namang ka-power. Lagyan natin ng power. Sabihin nyo, power! Amen, power. Sabi nga ng Acts 1:8, but you shall receive power. Sabi ng Acts 1:8, but you receive power when the Holy Spirit has come upon you. Darating sa inyo yung kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu. Because the Holy Spirit is our helper, teacher, advocate, counselor, comforter. Amen. Nandyan po ang banal na Espiritu na kasama natin everyday sa ating mga buhay. Kaya po hindi tayo namamali ng mga desisyon. Hindi tayo mamamali ng desisyon kung sasangguniin natin ng Diyos. Wala pong mamamali sa desisyon because the Holy Spirit is the third person of the Trinity. He is God. He lives in us to produce life changes so we become more like Christ. That's why make time in your everyday for the Lord. Gawin po natin yun. So what else? What areas of our lives that are influenced by the promised blessing? Ayon sa ating text, prayer. Sabihin nyo nga po, prayer. Panalangin. Psalms 84:8-9, ang sabi ron, O Lord God of hosts, hear my prayer. So text natin, ang sabi, O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Verse 9, O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. Ang sabi sa Tagalog, dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihan Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob,
Dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siyang yamang ikaw ang humirang. So the psalmist makes 3 pleas to the Lord. Meron siyang 3 bagay na hinihingi sa Panginoon. Una, first, he wants the Lord to hear his prayer. Hinihingi niya sa Diyos na dinggin ang kanyang panalangin. Hinihingi po ba natin kay Lord na everyday na magpay-pray tayo? Na dinggin ang ating panalangin? But we know that the Lord doesn't hear the prayers of those who don't confess their sin. Kaya napaka-importante na tayo mananalangin ay malinis tayo sa harapan ng Diyos. Hindi pwede tayong manalangin na tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Alam po ba ninyo, ang Diyos ay makapangyarihan? Sino ba magsasabi ng Diyos ay makapangyarihan? Amen. Kung palagi nga po natin sinasabi na ang daigdig ay tinala niya sa kawalan. Hawak niya ang lahat ng bagay. He hung the earth upon nothing. Isiniligtas niya tayo. Mahaba ang kamay ng Diyos. Alam po ba ninyo kung saan bagay umiigsi ang kamay ng Diyos? Pag nagkakasala ang mga anak ng kanyang mga anak, umiigsi ang kanyang kamay. At nasasarado ang kanyang tainga, hindi marinig. Ano ang sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2? Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sin have hidden his face from you, so that he will not hear. So every time na mga anak ng Diyos nagkakasala, nananalangin sa Kanya, of course, kinakailangan humingi tayo ng tawad sapagkat umiigsi ang kamay ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung titingnan natin ito sa Tagalog, ang sabi, ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi upang hindi tayo maabot. Ang kanyang tainga ay hindi sarado upang hindi niya tayo marinig. Subalit ang ating mga kasalanan na nagiging sani, kaya hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Gusto po ba nating antimano masagot ng Diyos ang ating mga panalangin? Amen. Of course, hihingi tayo ng tawad. Kinakailangan magko-confess tayo ng ating mga kasalanan. And second, he pleads with the Lord to give him his ear. Ang sabi niya, dinggin mo ang iyong lingkod. Dinggin mo ang iyong lingkod. And finally, he pleads for the Lord to look upon the face of his anointed. Do you know that each of one of us is anointed of the Lord? Amen. Tayo po'y anointed of the Lord. Amen. The Lord has anointed us in the ministries He has entrusted to each of us. Lahat po ng ministry na ibinigay sa atin ni Lord ay anointed. Ina-anoint po tayo pag tayo inilagay ng Diyos sa isang ministeryo, ina-anoint niya tayo riyan. Amen? Kailangan po yan sa body of Christ. Sa bawat isa po sa atin. Kaya napaka-importante ipagpe-pray po natin. At si Lord po ang nag-aanoin sa atin, si Lord ang tumatawag, si Lord ang naglalagay ng ministry sa church. Kasi po, siya ang nag-orchestrate, siya po ang kumikilos sa buong church. Amen? Amen. And lastly, makikita po natin dito, ano pa po, yung mga pagpapala na nakalaan sa atin, blessed tayo. Number 4, happiness. Sabihin nyo nga po, happiness. O yung kaligayahan, tayo po'y masaya. Look at your neighbor this morning. Masaya po ba tayo? Masaya tayo? Amen. O yan, si Chance Remedios, masaya. Ayan, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Masaya. Happiness, ang sabi ng verse 10 to 12, Psalms 84, ang sabi, for a day in your court is better than 1,000. I will rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Kung babasahin natin sa Tagalog, ang sabi, kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw, Haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. At ang sabi ng verse 12, mapalad na masasabi
Ang sa iyo'y magtiwala, hindi siya mabibigo, yamang ikaw ay dakila. So the one word that is used 3 times is found in this section of the psalm. It means happiness. It means happiness to all those who trust in the Lord. Ito po yung kaligayahan doon sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. So our goal is to learn to trust the Lord more and more. Amen? Tayo po ba'y nagtitiwala sa Diyos? Sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Ang sabi nga naman na nakasulatan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Pagtiwala, that's our goal. And one of the ways we can do this is to spend time in the place of worship. In the place of worship, dito po sa lugar ng ating pagsamba. Kaya importante po nasasabik tayo pag meron po tayong gawain ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Nagagalak tayo. Hallelujah. So the psalmist said that he will rather be a doorkeeper in the house of the Lord than to be around the wicked. Mas gusto niya yung nandun siya sa tahanan ng Diyos kaysa kasama niya ay masasama. So he realized that the Lord gives light and protect us on a daily basis. Napagalaman niya ng Panginoon ay ilaw. Sabi nga ni Lord Jesus, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen? Napatunayan niya na ang Panginoon ang kanyang ilaw. Siya po yung nag-iilaw natin. Siya po yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Look at your neighbor this morning. Nagliliwanag na po ba ngayon? Maliwanag na tayo, mga magulang at mga kapatid. Maliwanag ang ating daanan. At siya yung nagbibigay sa atin ng protection. Amen? Yung protection. Hallelujah, mga magulang at mga kapatid. Kung wala ang Panginoon sa atin, mapapasama tayo. Amen? Nandyan kasi prone tayo sa mga aksidente, sa mga sakuna, sa mga pangyayaring hindi magaganda. Subalit ang Diyos na nagbibigay sa atin ng liliwanag, nagbibigay rin sa atin ng proteksyon, nagbibigay sa atin ng kagalingan, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng pag-ibig at pagmamahal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And also the Lord also give us grace. Siya po ay nagbigay sa atin ng grace o pagpapala. You know, grace is unmerited favor. We are getting something we don't deserve. Alam po ba niyo yan? Hindi ka na sa trabaho yan dahil deserving ka doon. Hindi ka na ligtas dahil deserving ka. Grace po yan ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Yung kalakasan natin, yung kalusugan natin, of course, yung ating salvation is by the grace of God. Yung kaligtasan, sigurado na po, pagkatapos natin sa mundong ito, sigurado yung buhay na walang hanggan. Amen? Hindi po permanente ang daigdig nito para sa atin. For our citizenship is in heaven, hindi po dito. Kaya po napaka-importante, malalaman po natin yung pong ating salvation is by grace. Ito'y bibiyaya. Hindi natin pinagtrabahuhan. We are not deserved sa bagay na ito. Ito yung unmerited favor. We are getting something we don't deserve. Kasi salvation is by grace. Ang sabi nga ng Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Yung pong ating natamo na salvation, buhay na walang hanggan, ito'y po'y biyaya. What a blessing, di po ba? Amen. We have a blessing. We will have a glorified body pag alis natin sa mundong ito. We will be in the presence of the Lord forever. Hallelujah. That's why let's not wait until the day to look back and see all the neglected opportunities we had to worship. Kailangan naman palang palagi nating sasambahin si Lord. Every day sasambahin natin si Lord sa ating mga buhay. Let us use all areas in our lives to worship God. In our speech, sa ating po pananalita, nagbibigay po ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Unang pagkagising pala natin sa umaga at lahat po na mamumutawi sa ating mga labi, gawin natin ang pagsamba sa Diyos. Our speech, our thoughts, yung mga nalalagay sa ating isipan. Huwag tayo maglagay ng mga bagay na
hindi maganda sa ating mga isipan, papuri sa ating Diyos. Our action, let us worship God. Amen. In our speech, in our thoughts, in our action, sigurado po mawawala ang inyong problema. Gagaling tayo sa ating mga buhay. Hallelujah. That's why let's remind each other that seeking God should be our priority as we promise joy beyond our wildest dreams. So in our conclusion this morning, mga magulang at mga kapatid, the psalmist help us understand what he expected from a relationship with the Lord. Una, he expected a place called home. He expected strength for each day. He expected the Lord to answer his prayer requests. And finally, he expected happiness. That's why our question, do this expectation fill our lives? Sa buhay po natin, mga magulang at kapatid, ituloy po natin ang pinagagawa ng Diyos sa buhay po natin. May I request everyone to stand up, please, at this point of time. Even yung mga kasama natin sa online service this morning, do you want to experience happiness and joy in your life ngayong umaga? Gusto po ba nating maranasan yung kagalakan, yung kaligayahan na binibigay ng Diyos sa ating mga buhay? Do you know that the source of joy is the Lord? Amen. Because the Word of God says that joy of the Lord is our strength. Kaya po sa umaga pong ito, even yung mga kasama natin sa online service, even yung narito po ngayon, kung gusto natin maranasan yung joy na walang kaparis o palagi pong mamutawi sa ating buhay, yung joy, yung kagalakan sa ating Panginoon. Of course, ang joy ang nagbibigay si Lord. Kaya sa buhay natin, kung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, kasi lamang po siya po ang magbibigay ng true happiness and joy sa ating mga buhay. Kapatid, kung wala ka pang relasyon sa Kanya, gusto mong maranasan ng joy sa gitna ng mga kapagatian sa kasalukuyan, sabalit iisa lamang po pwedeng makapagbigay ng joy, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung gusto mo siyang tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay sa oras pong ito, sumunod ka sa maigsing panalangin ito. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your precious blood shed in Calvary. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi ako ng patawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako at hugasan na yung banal at makapangyarihan dugo na bubuhos sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Simula sa oras na ito, inaanyayahan ko ang banal na Espiritu na siyang maghari sa aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. 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 Palakpakan natin, Panginoon. You may be seated for a while.